Actually, isipin mo yung flood control, trillion na yon, pero tip of the iceberg pa lang yon. Hindi pa yun buong korupsyon. Ano pala yung tip pa lang yon. So, ibig sabihin, walang pag-asa kung hindi po mababago. Kasi din, kino-cover up. May solusyon na yung kay Senator Marcoleta eh. Kaya lang kinover up, pinalitan si Senator Marcoleta. So, ibig sabihin, talagang walang hustisya na mangyayari dito. Kawawa ang Pilipinas. Kaya kailangan ito magsama-sama tayo. Kasi tayo yung tumatayo na hindi na tayo papayag ng ganito. Kasama nung sinabi kanina, ang isang ting-ting ay walang power, pero pag magsama-sama tayo, magiging walis po tayo. So wag tayong tumigil na magsabing may mali na, dapat na itong ihinto. Yun po ang atin. Mali na po ang nangyayari, kawawa na po ang bansang Pilipinas. Sana lang, Doc. Talking about sa ngayon kasi, ang acting chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Erwin Tulfo. Ano po yung nyo, saan patutungo ang investigasyon? Wala kasi under pa rin siya kay Tito Soto eh. Alam naman natin si Tito Soto, kontrolado lang siya ni Romualdez. So, i-control lang din ni Tito Soto si Erwin, nakita naman natin sa previous na hearing. So, wala pa akong hope nakikita, kundi cover up lang po ang mangyayari. Ang dapat dyan, palitan si Tito Soto. Pagbago na po ang president ng Senate, lalagyan ng bagong chair, then dapat si Senador Marcoleta. Diyan lang po natin makikita ang tunay na paghahanap ng justisya. Ito ngayon kay Erwin po, pasensya, cover up lang po mangyayari. Hindi ako naniniwalang may pagbabago dyan. Hindi lang kaya ni Lacson kasi siyempre meron din siyang mga ibang problema. Pero ganun lang din ang gagawin ni Erwin eh. Hindi niya kayang gampanan yung ginawa ni Senator Marcoleta na ilabas lahat ng baho. Ang gusto nila, pagtakpan. Walang pag-asa kung si Tito Soto ang Senate President. Yun na nga dapat kasi po yung ombudsman, neutral talaga yan. Kailangan hindi siya more on used politically. Kaya lang, alam natin ang tatak ni Remulla, talagang political lahat ng kilos niya. It's more on to protect the admin, it's para sa kanila, hindi talaga para sa tao. So katulad ngayon, ang sabi niya, unahin niya si BP Sara. Andyan na nga yung problema ng flood control, unahin pa niya si BP Sara. So it's really a political move and hindi po tayo masaya doon. Hindi po katulad ni Martires before, talagang tahimik, talagang neutral. So hindi ginamit siya ni Tatay Digong for his side. Nirespeto ni Tatay Digong ng ombudsman, for on talagang independent yan. Hindi yan for the government to protect themselves and to cover up the corruption. Yun po nangyayari. Nakikita naman natin sa mga interview na may cover up na nangyayari. So we're not happy. About naman po doon sa sir, saka din po nga social media influencer, kamakailan lamang po ay narinig po namin na it seems like 20% napupunin sa mga 50%. Ano may reaction niyo doon, sir? Grabe naman yun. Nakakahiya naman yun na sasabihin pa ni Tito Soto yun na hindi nga niya nasusolve itong mga billion-trillion na corruption. Tapos kukunan pa ng 50% daw ang mga vloggers dahil madali lang daw mag-vlog. Yan ang mahirap sa isang taong hindi pa nakatry mag-vlog. Subukan niyang mag-vlog. Sabi niya, madali lang daw nagkakapera ang mga vloggers. Subukan niyang mag-vlog. So it's an insult to us na nagbablog dahil nagbablog book tayo hindi para sa pera, para to sa passion natin. Actually, yung mga nagsusurvive talaga ng vloggers, dedicated yan eh. Kasi kung pera lang, wala lang sang buwan, kikwit ka eh. Tapos sasabihan nating pera lang habol dyan, mahirap po kumita sa vlogging. Hindi po ganun kadali. And it's an insult na punan pa tayo ng 50%. So for Tito Soto, isolve mo yung corruption. Huwag mong dagdagan pa ng tax ang mga vloggers. It's a wrong statement.